Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Nakakatakot naman maglakad dito, mahal. Walang kailaw-ilaw. Di mo kailangang matakot. Kasama mo naman ako. Pero pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Imagination mo lang yan. Kung ano-ano kasing pinakikinggan mo sa radyo pag hating gabi na. Hindi eh. May sumasabay talaga sa akbang natin. Pakinggan mo habang naglalakad tayo, oh. Sino yan? Huwag kang sumigaw, baka... Saan nagtugo ninyong kanawa? Kaya lang po pala. Akala ko may sumusunod sa amin. Diyan po sa sitio Aningway, Lolo. Sigurado ba kayo dyan? Naglilipat ba kayo at ang dami niyong gamit na dala? Opa, nakakuha po kasi kami ng murang paupahan doon kaya doon na kami titira. Hindi ligtas sa mga dalaga rito. May nangunguha. Ano hong ibig niyong sabihin? Kayo nagbahalang ubalap sa ibig kong sabihin kung talagang desidido kayong manatil sa baryo yon. Ang creepy naman niya, Rael. Hayaan mo na. Huwag na lang nating pansinin. Tara na. Rael, wala na siya. Nawala siya bigla. Paano? Kakalakad niya pa lang naman sa likuran natin, di ba? Hindi pwedeng mawala lang siya bigla ng ganun kabilis. Mahal baka hindi tao yung nakausap natin. Ito ang Aswang Radio. Uy, ang creepy naman agad ang na-encounter ng ating mga bida rito. Sino ba namang hindi makikreep out kung ganoon ang matandang makakasalubong mo? Nakakatakot pa ang sinasabi, nako. Kung ako makaka-encounter ng ganyan, baka hindi na lang talaga ako makakapagsalita. Tapos bigla pang mawawala. Literal na nowhere to be found si Lolo pagkatapos magbigay ng cryptic message. Ay no, nakakakilaabot. Ang tanong, tao nga ba siya o multo or ibang entity na nagbibigay ng warning? Alamin na natin yan sa kwentong ating babasahin dito lang sa Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Isang maligayang araw po sa inyo, DJ Rosana. At sa ating mga avid listener dito sa Aswang Radio, ang pinakabago nating channel. Bago po ang lahat, ako nga pala si Pearl. 40 years old na po ako ngayon at nangyari ito. 12 taon na rin ang nakalilipas. Ito po ay karanasan namin mismo ng nobyo ko noon na si Rael. Masaya naman ang relasyon naming dalawa at sigurado na kami sa isa't isa. Kaya naman, napagdesisyonan namin noong magsama at bumukod na sa mga pamilya namin. Nakahanap kami ng isang murang paupahan sa isang baryo kung saan nakapasok din si Rael bilang kargador sa pagawaan ng asukal na pagmamayari ng isang mayamang lalaki na si Don Salustiano. Noong una, ayos naman ang pananatili namin doon hanggang sa makilala ko nito. Inalok niya si Rael ng limpak-limpak na pera. Pero ang kapalit ay ako. Nang tanggihan niya, doon na pala magugulo ang tahimik naming pamumuhay. Mistulang naging bangungot ang hinahangad naming tahimik at payapang pagsasama. Dahil hindi niya kami tinigilan hanggat hindi niya ako nakukuha. Tao po. Aling Merced. Ako po ito. Si Rael. Nako, bakit naman gabing-gabi na kayo? Abat delikado sa daan. Mabuti na't ligtas naman kayo nakarating. Oo nga po medyo nakakatakot po pala yung daan dito. Walang ilaw. Tapos may nakasalubong pa kaming matanda kanina. Si Paulino siguro ang tinutukoy ninyo. Sinabihin niya ba kayong may nangunguha ng dalaga rito? Opo, yun na nga pong sinabi niya. Tapos bigla na lang siyang nawala. Talagang yung matandang yun, oo.
ang hilig-hilig manakot. Huwag kayong maniwala doon at mahilig talaga yung gumawa ng kwento. Palibhasa wala na rin magawa sa buhay. O siya, alina muna kayo at ipapakita ko na sa inyo ang tutuluyan ninyo. Hindi ganun kalakihin ang bahay na ito, ha? Pero sakto lang naman para sa inyong dalawa. At saka, mababait din naman ang mga kapitbahay nyo. Lalo na yung nandyan sa kabila. Live-in din, kasing edad nyo lang. Sina Alan at Luisa. Bukas din makikilala niyong mga yun. Sige po, Aling Marsid. Maraming salamat po. O siya, sige na, maiwan ko na kayong dalawa dyan. Kayo nang bahala dyan, ha? Magpahinga na rin kayo. Kapag may kailangan naman kayo, kumatok na lang kayo sa bahay. Opo, maraming salamat po ulit. Pagkatapos kaming ihatid ni Aling Merced sa magiging bago naming bahay, iniwan niya na rin kami kaagad. Tulad nga po ng sinabi niya, maliit lang yun. Sakto lang sa aming dalawa ni Rael. Pero maayos naman po at malinis. Bago kami lumipat doon, naghanap muna si Rael ng trabaho para hindi kami mahirapan kapag nakalipat na kami. Nakapasok naman siya sa paggawaan ng asukal bilang kargador. At sasapat naman ang kita niya, pambayad ng renta at pang-araw-araw namin. Pero sinusubukan ko rin noong maghanap ng trabaho para man lang makatulong sa kanya. Noong mga panahong yon, tuwang-tuwa kami ni Rael dahil pagkatapos ng ilang taon naming relasyon, nagdesisyon kaming magsama na. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Rael kasi unang araw niya sa bago niyang trabaho. Inasikaso ko naman siya dahil tungkulin ko yon bilang kinakasama niya. Nandiyan na lahat ng kailangan mo sa bag. Pati pamunas tsaka pamalit ng damit, ha? Oo, mahal. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, ha? Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Kailangan ko yung gawin bilang nagsama na tayo sa isang bubong. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nako, nambola ka pa talaga. Sige na. Kumain ka ng kumain dyan at nang may lakas ka magbuhat mamaya. Hinayaan ko siyang kumain habang nagkakape ako at nag-aayos ng ilang gamit sa bahay. Nang matapos siya, hinatid ko siya hanggang sa labas ng pinto. Huwag kang magpapatuyo ng pawis sa likod, ha, Rael? Mahirap na magkasakit. Maglagay ka ng bimpo sa likod mo. Opo, madam. Hindi ko naman pababayaan ang sarili ko at ayaw kitang mawala ng gwapong asawa. Talaga lang, ha? Umayos ka doon, ha? Oh, nandito na pala yung mga bago nating kapitbahay. Kayo ba sina Pearl at Rael? Uy, oo nga no? Oo, kami nga. Nakakatuwa naman. May mga bago rito. Ako nga pala si Luisa at siya naman ang asawa ko si Alan. Natutuwa rin kaming makilala kayo. Saan ang pasok mo, pre? Doon ka rin ba sa tubuhan? Oo, pre. Papasok na nga rin ako eh. Sabay na pala tayong pumasok kung ganon. Doon din ako nagtatrabaho eh. Sakto pala. O sige, alis na kami, mahal. Makakasama ko rin pala doon tong kapitbahay natin. Ingat ka rito, ha. Magsarado ka ng pinto. Opo, ikaw rin. Mag-iingat ka doon. Naiwan kaming dalawa ni Luisa sa labas habang nakatanaw sa mga papalayo naming asawa. Nagkatinginan kami at nahihiya pang ngumiti sa isa't isa. Kailan lang kayo lumipat dito? Kagabi lang din. Ginabi na nga kami masyado. Buti na lang gising pa si Aling Marsid. Kaya nakapasok pa kami. Sino nga palang kasama niyo dyan? Kayo lang din magdalawa ni Alan? Oo, kami lang din. Pero kapitbahay lang din naman namin ang pamilya niya. Sila Nanay Bebang. Mamaya maririnig mo rin yun. Nakikipagchismisan kay Aling Merced. Ganun ba? Sana makasundo namin ng mga tao rito. Huwag kang mag-alala. Ayos naman kami rito. Mababait din. Yun nga lang, hindi na natin talaga maiiwasan yung mga taong chismosa. Kaya, ikaw na lang din bahala kung paano ka makikisama. Naku, sanay na rin ako. Kahit saan ka naman yata magpunta, may chismosa talaga. Kung sa bagay, tama ka rin naman dyan. Nakapagkape ka na ba? Kape tayo habang nagkikwentuhan. Oh, mukhang may bago tayong kapitbahay ah. Nay, si Pearl ho. Kaalis lang din nung asawa niya. Di nyo naabutan. Nakita ko na.
Siya yung kasabay ni Alan palabas, di ba? Kay gwapong binata naman nun. Bagay na bagay nga kayo, Ineng. Ang ganda mo rin. Salamat po. Ako, Nay. Di ba ako maganda? Ay, nako. Tigilan mo ako, Luisa. Ang mabuti pa, pagkapihin mo na lang ako at naubusan na kami ng kape sa bahay. Oy, Pearl. Halika rito sa loob. Pagkwentuhan muna tayo bago maglinis sa mga bahay-bahay natin. Sige po. May nagawa na rin naman ako rito sa bahay namin. Oh, Pearl. Upo ka dito. Dito ka sa tabi ko. Ah, eto ang kape mo. Salamat, Luisa. Ang bango ng kape, ah. Aba, syempre. Gawa yan sa sinunog na bigas, kaya kakaiba ang lasa. Nga pala, saan kayo galing ng asawa mo bago kayo napapadpad dito? Sa kabilang bayan lang po. Kailangan na rin namin magsarili, kaya eto. Lumipat kami rito. Mabuti na lang din po't nakahanap agad ng bahay at trabaho rito sa Rael. Buti na lang at dito kayo napunta, no? At least, may maladagdagan akong kausap. Hindi kagaya ng biyanong kong tutsmosa. Hoy! Grabe ka naman sa akin. Natural lang na makialam sa paligid. Kung hindi ako kikilos, paano natin malalaman ang mga nangyayari rito? Hoy, balita ko nakasalubong niyo raw yung matandang si Paulino. Opo. Nakakatakot kasi pagkatapos niya kaming balaan, bigla na lang siyang nawala. Ano? Nawala? Oo. Naglakad siya palayo tapos biglang wala, parang naglaho. Tapos sinabi niya pa na may nangunguha raw ng mga dalaga. Ayan na nga bang sinasabi ko. Hindi talaga ako nagkakamali sa matandang yon. Talagang mahilig manakot ang matandang yon. Pero may katotohanan din sa mga pinagsasasabi niya. Nay, huwag niyo nang takutin si Pearl. Bago lang yan dito. Baka mamaya umalis din agad. Hindi ako nananakot. Totoo namang taon-taon may nawawalang dalaga rito. Wala silang nakikitang katawan. Basta na lang naglalaho. Hindi natatagpuan. Talaga po? Baka naman umalis lang at nagpunta sa ibang bayan. Kung ganun kadali, edi sana'y may balita kahit isa. Pero wala. Leonino ay hindi na bumabalik. At alam mo ba kung sinong palaging tinitingnan ng mga tao? Si Lolo Paulino. Nay, tigilan niyo nga. Hindi naman siguro masamang tao si Lolo Paulino. Oo, matandang bugnutin at nakakatakot minsan. Pero wala naman siyang ginagawang masama. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nakikitang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya? Lagi siyang nakikitang palakad-lakad tuwing may nawawala. Laging nandun bago mawala ang dalaga. At ang pinaka-nakakakilabot. Ano yan? May dumaan lang siguro. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo alam ang mga lihim ng taong yon. May hilig, may fetish, mga dalagang magaganda. Pinupuntirya niya. Tumigil ako sa pag-inom ng kape. Biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Ang mga mata ni Aling Bebang. Diretso sa akin. Parang may ibig ipahiwatig. Pero kung totoo yun, bakit hinahayaan siya ng mga tao? Dahil walang pruweba. Lagi siyang nakakalusot. Wala rin gustong kumalaban sa kanya dahil dati siyang militar. Mas pinipiling manahimik ng lahat. O baka naman chismis lang talaga, Nay. Ang dami niyo na rin pinaniniwalaan. Hindi chismis yun. Totoo yun, Luisa. Napatitig ako sa tasa ng kape. Hindi ko natuloy maituloy ang pag-inom. Ang kaninang masarap na amoy bigla na lang nagbago. Parang may halong kalawang at dugo sa ilong ko. At ang bawat salita ni Aling Bebang, parang tinataga ang isip ko. Kung ganon, delikado pala rito. Pearl, huwag mong isipin masyado. Maraming kwento rito. Pero hindi lahat totoo. Hindi lahat totoo. Pero may mga bagay na hindi mo dapat binabaliwala. Tandaan mo to, Ineng. Mag-ingat ka sa gabi. Huwag kang basta lalabas. At kung makasalubong mo ulit sa Paulino, huwag kang magkikipag-usap. Nakakatakot naman. Sa susunod na mawala ang isa, hindi na ako magtataka kung si Paulino naman ang dahilan.
Hindi ko maiwasang mapaisip noon na baka nga hindi siya lang ang nagkakalat ng kwento. Baka siya rin ang may alam sa pagkawala ng mga dalaga. Pero iniisip ko rin, kung hindi si Lolo Paulino, sino? Maghapon akong tuliro. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Aling Bebang. Para bang may nakatago sa bawat salita niya. Lalo na nung tumitig siya sa akin. Kahit anong gawin ko, parang bumabalik sa tenga ko ang boses niya. Fetish daw ni Lolo Paulino ang mga dalaga. Iniisip ko tuloy, paano kung ako na yung susunod? Nung hapon, hinihintay ko ang pag-uwi ni Rael. Habang nagbubukas ako ng bintana, ramdam ko ang mabigat na hangin. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang baryo. Para bang nakamasid ang dilim. Mahal, Rael, ginabi ka na yata. Kinabahan ako. pasensya na. Pauwi na kami ni Alan tapos minarinig kami doon sa daan eh. Ano? Babaeng umiiyak doon sa may tubuhan. Babae? Oo, pero wala naman kaming nakita. Naririnig lang namin siyang hikbi ng hikbi. Anong ginawa niyo? Naktakbuhan kami pauwi. Hindi naman namin tinignan kung nasaan. Ang sabi ni Alan, wag daw kaming lumingon. Kasi baka hindi tao yun. Rael, paano kung aswang yun? Hindi ko alam. Pero mahal, ayokong isipin eh. Ang importante, ligtas ako. Nakauwi pa ako sa'yo. Yumakap siya sa akin. Ramdam ko pa ang pawis at kaba sa katawan niya. Gusto kong maniwalang ligtas kaming dalawa. Pero hindi ko kayang kalimutan ang mga salitang narinig ko. Nang humiga kami para matulog, tahimik lang kami. Pero sa gitna ng katahimikan, may iba akong naramdaman. Parang may lumilipad sa labas at humahaplos sa bubong. Rael, may naririnig ka ba? Oo, may naglalakad sa labas. Baka hindi tao yan. Shh! Huwag ka maingay. Pakiramdaman lang natin siya. Kumakabog ang dibdib ko. Ramdam kong parang may nakatayo sa mismong labas ng bahay namin. Mabigat ang bawat hakbang. Nilalaro ng hangin ng amoy. Parang dugo at amoy ng nabubulok na karne. Diyos ko, Rael. Dumikit ka lang sa akin. Dito ka lang. Huwag ka nang tumingin kahit saan. Pero hindi ko nakayanan. Dahan-dahan kong itinagilid ang ulo ko. Sa pagitan ng siwang ng dingding, may nakita akong anino. Mababa ang pagkakakuba. Gumagapang. Tapos biglang huminto. Para bang alam niyang pinapanood ko siya. Umalis na yata siya. Hindi tayo sigurado. Pinilit kong pumikit. Pero kahit nakapikit, nakikita ko pa rin ang aninong yun. Nakita ko ang mga mapula niyang mga mata. Nagliliwanag ito sa dilim. Parang naghihintay. Rael, baka bumalik yon tapos biglang pumasok. Huwag ka mag-alala. Hindi basta makakapasok yun dito. Nagsaboy ako ng asin sa paligid bago ako humiga. Nagtataka ako kung paano siya nakapaghanda. Pero imbis na magtanong, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Lalong tila humaba ang gabi. Bawat minuto, ramdam namin gumagala sa paligid ang hindi taong presensya. Naglalakad-lakad, kumakalmot sa dingding, at paminsan-minsan, may halakhak na parang nanunukso. Hanggang sa unti-unting natapos ang magdamag, hindi ko na namalayang nakatulog kami sa takot. Kinabukasan, maaga pa lang umalis na ng bahay para pumasok si Rael. Ako naman ay nag-ayos ng bahay. Nagluto at pilit kong inalis sa isip ko ang mga kakaibang nangyari nung gabi. Para bang panaginip lang ang yabag at halakhak na narinig namin sa labas. Nung pag-uwi niya, ngumiti siya na para bang meron siyang magandang balita. Mahal, may sasabihin ako. Ano yon? Inimbitahan daw tayo ng boss ko. May salo-salo raw sa mansyon nila.
Sa likod lang din ng tubuhan. Imbitado lahat ng empleyado at pwede raw magsama ng pamilya. Talaga? Ang galing naman. Oo, sabi ni Alan, pupunta rin sila ni Luisa. Sumama ka na rin para mapakilala na rin kita sa ibang tao. Natuwa ako nang marinig yon. Dahil pagkakataon yon para makilala ko pa ang ibang taong naroon sa baryo namin. Kinabukasan ng gabi, naglakad kami patungo sa mansyon. Kasama namin sina Alan at Luisa. Sa bawat hakbang mas lumalawak ang tubuhan na tinatahak namin. Ang ilaw sa daan, kumikislap-kislap. At ang hangin, malamig pero may dala ring kakaibang amoy ng lupa at asukal. Ang laki pala ng mansyon niya. Pero wala siyang asawa, di ba? Bakit kaya? Oo. Hindi ko lang alam kung bakit. Kahit ako ngayon lang ako makakapasok din sa mansyon. Parang ibang mundo sa gitna ng tubuhan. Baka lalaki rin ang gusto ni Don Salustiano. Oo, pre. Baka tipo ka. Pagdating namin, bumungad ang isang napakalaking bahay na gawa sa bato at kahoy. Matingkad ang ilaw na nakasabit at naroon ang halakhakan ng mga tao. Sa loob may rondalya, may mga lamesang puno ng pagkain at mga trabahador na parang nagdiwang ng pista. Magandang gabi po, Don Salustiano. Oh, Alan. Nandito pala kayo. Mabuti at nakarating kayo. Pati na rin ikaw, Rael. Ito ba ang asawa mo? Opo, Don. Siya po si Pearl. Magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo. Napakaganda mo nga. Gaya ng sinabi nitong asawa mo sa akin. Magaan ang tono ng boses niya. Palangiti. Mukhang mabait. At ramdam ko rin ang tuwa ni Rael nang ipakilala niya ako. Nakaramdam ako ng kaunting hiya. Don, ito naman po si Luisa, asawa ko. Ah, ikaw si Luisa. Magandang babae rin. Napakapalad ng mga trabador kong ito. Halina kayo rito at kumain. Magpakabusog at magpakasaya kayo. Inikot ng Don ang mesa. Nakipag-usap sa iba pang mga bisita. Nakikipagbiruan at tumatawa. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Kahit anong dami ng kinakausap niya. Kahit saan siya magpunta. Parang may direksyon pa rin ang mga mata niya. Nasa akin. Pearl, tikman mo to oh. Ang sarap ng adobo nila. Oo nga. Ang sasarap nga ng mga handa eh. Ano bang meron at may salo-salo rito ngayon sa mansyon niya? Hindi ko nga rin alam eh. Basta sumama na lang ako kay Alan. Papahuli ba naman dapat tayo sa kainan? Kung sa bagay. Ayos ka lang ba, mahal? Oo, ayos lang. Siguro hindi lang ako sanay sa maraming tao. Naninibago. Yun lang ang nasabi ko. Pero habang kumakain, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin. Minsan kapag tatawa siya kasama ang iba, bigla ako mapapalingon at sasalubungin ko ang titig niya. Ngumiti siya, pero iba ang pakiramdam. Hindi yun ngiti para sa lahat, kundi para sa akin lang. Lumingon akong muli at nandun siya. Nasa kabilang dulo ng mesa, hawak ang baso ng alak at nakikipagtawanan. Pero hindi nagbabago ang direksyon ng tingin. Bigla na lang akong nakaramdam ng pagdampi ng lamig sa batok ko. Rael, Bakit? tinititigan niya ako. Nino, Nandun. baka iniisip mo lang. O baka nagkakataon lang din. Gusto kong maniwala kay Rael pero hindi ako nagkakamali. Hindi yun imahinasyon. May laman ang mga mata ng Don. Hindi simpleng tingin lang ang pakiramdam ko. Pearl, gusto mo bang lumabas muna saglit? Mainit dito sa loob, dami kasing tao eh. Oo, sige. Huminga ako ng malalim. Kahit paano gumaan ito. Pero kahit nasa labas na ako, ramdam kong nasa loob pa rin siya at naghihintay. Parang alam kong sa bawat kilos ko, sumusunod ang tingin niya. Uy, kanina ba tingin sa'yo si Don? Palagi ba? Hindi ko alam. Napansin ko lang din mula pagdating natin. Pero huwag kang mag-alala, mabait naman siya.
Saglit lang kami nagpahangin sa labas. Tapos bumalik na rin kami sa loob para ayain na ang mga asawa naming umuwi na. Dahil nakakaramdam na kami ng antok ng mga oras na yon. Sinasabayan pa ng ilang sa titig sa akin sa tuwing masasalubong ko ang mga mata ni Don Salustiano. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, nagpahangin lang kami ni Luisa sa labas saglit. Sige, uuwi na rin tayo maya-maya. Pagpaalam muna tayo sa Don at magpasalamat na rin. Ilang saglit lang lumapit ulit siya sa amin. Kaya naman nakakuha na ng pagkakataon sila Alan na magpaalam na. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Nabusog po kami at nagsaya ngayong gabi. Mabuti naman kung ganon. Huwag kayong mag-alala. At tiyak na masusundan pa ang ganito nating pagsasalo-salo. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Alalayan ninyo ang inyong asawa, ha? Delikado sa daan at baka mapano sila. Sayang naman. Opo, salamat po ulit. Sa daan pa uwi, tahimik kaming apat. Parang lahat busog at pagod. Pero ako hindi pagkaya ng bumigat sa sikmura ko, kundi ang mga titig ni Don. Ang saya rin, no? Oo nga. Bihira tayo maimbitan sa ganon. Hindi ako nakapagsalita. Hinayaan ko na lang si Rael na akayin ako habang palabas. Paglabas namin ng mansyon, malamig na agad ang hangin. Tahimik ang paligid maliban sa mga kuliglig. Ang tubuhan, itim na parang dagat ng mga anino. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko yung mas sumisikip ang daan pa uwi. Bilisan na natin. Gabing-gabi na. Oo, parang ang dilim lalo rito. Nagmamadali kaming naglakad. Tahimik lang ako. Hawak-hawak ang braso ni Rael. Hanggang sa biglang may pumunit sa katahimikan naming apat. Teka, ano yun? Naririnig niyo ba yun? Oo, yun na naman. Anong ibig mong sabihin, Rael? Alan, ano yun? Bakit may umiiyak? Yan din yung narinig namin nung gabing pauwi kami galing dito sa trabaho. May umiiyak talaga rito? Oo, babae. Dito sa tubuan. Ganyan-ganyan din ang iyak niya. Nung unang beses namin siyang narinig. Sabi ng mga kasama namin sa trabaho, may nagpaparamdam daw talaga rito. Mahal, huwag na tayong lalapit. Bilisan na kaya natin. Tara na, huwag na tayong tumingin. Baka multong nagpaparamdam yan. Humihingi ng hustisya. Diyos ko, sumusunod siya sa atin. Rael, bilisan na natin. Tumakbo kami. Halos hindi na namin makita ang dinaraanan. Pero kasabay ng mga yabag namin, may bumabalik na tunog mula sa tubuhan. Parang may kasabay na tumatakbo. Palakas ng palakas ang iyak niya. Parang nasa tenga ko lang. Parang kahit saan banda akong lumingon sa tubuhan, doon galing ang iyak niya. Rael! Diretso lang, huwag kang lilingon. Ang tinig ng babae ay biglang nagbago. Mula sa iyak, naging nakakapangilabot na halakhak. Matinis. Tumatagos sa tenga. Hindi na tao yan! Takbo! Para bang kaagapay namin ang anino. Sa bawat hakbang may sumasabay. Parang nasa mismong tabi namin pero hindi namin makita. Ang lamig ng hangin, bumabalot sa batok ko. Rael, malapit na ba tayo? Konti na lang, malapit na sa kalsada. Biglang tumigil ang lahat. Ang kuliskos, ang halakhak, ang iyak. Sabay-sabay itong naglaho. Tanging ingay ng hininga namin ang naiwan. Mukhang humingi talaga ng hustisya ang babaeng yun. Hindi kaya isa siya sa mga nawalang dalaga at nagpaparamdam siya para matulungan siyang mahanap ang katawan niya. Nawalang dalaga? Ibig sabihin, totoo yung sinabi sa amin ng matanda nung unang gabi namin dito? Oo, hindi pa nasabi sa'yo ni Pearl. Totoo yun. Tahimik na kaming naglalakad pa uwi. Pilit iniiwasan ang tingin sa tabuhan. Pero kahit wala na ang iyak, ramdam ko pa rin ang presensya.
Para bang may nakamasid, nakatago sa pagitan ng mga talahib, naghihintay ng pagkakataon. Kinaumagahan, maaga ulit pumasok si Rael. Ako naman nagwalis at naglaba ng ilang damit. Wala pa ring tigil ang kaba sa dibdib ko mula nung gabing yun. Habang pinipilit kong ibalik sa normal ang araw, biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Pearl, may balita. Grabe na naman, anak. May nawawala na namang dalaga. Ano po? Kanina lang ba? Oo, anak. Anak daw ng kumari namin sa kabilang sityo. Kagabi pa hindi umuwi. Sabi nung nanay, sumama lang daw mag-igib sa kaibigan. Hindi na nakabalik. Pero yung kaibigan niya nakauwi naman kaagad. Diyos ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko. Tama nga ang kwento ni Aling Bebang. Taon-taon may nawawala. At nung araw na yon, may nadagdag na naman. Nay, ano yon? Sino na naman ang nawawala? Anak ni Miling. Maganda yon, makinis at bata pa. Ay nako, lagi na lang ganyan ang nangyayari. Dahan-dahan, nagsimulang magtipo ng mga kapitbahay sa kalsada. May mga nagbubulungan, may umiiling, may umiiyak. Ang mga ganong balita parang apoy na kumakalat. At sa bawat bulong, ramdam ko ang bigat ng takot. Ano na pong gagawin yan? Hinahanap siya ngayon. Pero malabo na yan. Kung sino man ang kumuha, siguradong malayo na. Mga kapitbahay, nahanap na siya! Napatingin kaming lahat. Dumating si Lola Tonya, ang kapitbahay naming matanda. Pawis na pawis at hinihingal. Ano raw? Nasa ilog. Nasa ilog siya, buhay! Buhay siya? Oo, kaso parang nababaliw. Paulit-ulit ang sinasabi. Ano raw ang sinasabi? Pangalan ni Paulino. Biglang kumalat ang ingay. Halos lahat sabay-sabay silang nagsalita. Parang apoy na lalo pang lumaki. Ang pangalan ni Lolo Paulino ay paulit-ulit na binabanggit. Anong ibig sabihin nun? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Siya talaga ang may gawa. Aba, kung totoo, dapat siyang hulihin. Pero baka naman nadala lang ng takot. Hindi, Iha. Nakita ko mismo. Umiiyak siya, nanginginig. Tapos paulit-ulit, Paulino raw. Si Paulino raw ang kumuha sa kanya. Nanlamig ako. Naalala ko kaagad ang gabing una naming nasa lubong ang matanda. Ang biglang pagkawala niya sa dilim at ang babala niya na may nangunguha nga ng dalaga. Na posible pa lang, siya talaga ang gumagawa. Hanapin natin si Paulino! Siyo nga tinatangay niya! Walang hiyasa! Halos lahat ng kalalakihan nagsama-sama para magplano sa gagawin nilang pagsugod sa bahay ng matanda. Ano sa tingin mo? Totoo kaya yun? Hindi ko alam. Pero nakakatakot na rin kasi. Baka siya nga. Huwag na kayong magduda. Ilang taon nang nawawala ang mga dalaga rito. Di minsan walang nahuli. Sino ba laging nandyan kapag may nangyayari? Si Paulino! At ngayon, mismong nawalang dalaga, pangalan niya ang isinisigaw. Dumating si Rael at Ala ng gabing yon. Pagod at pawisan. Pero agad ding nagtaka nang makita ang gulo sa paligid. Ang mga ilaw ng sulo, lumiliwanag sa madilim na kalsada. Mahal, anong nangyayari dito? Oo nga. Bakit parang may rally ang mga tao? May nawawala raw na dalaga. Anak ni Aling Miling. Natagpuan kanina sa ilog. Buhay pero parang nababaliw. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Lolo Paulino. Kaya yun, susugurin ng mga taong bahay niya. Ano? Kaya palang ingay. Nagpalita ng tingin si Rael at Alan. Kita ko ang pagtataka at kaba sa mga mata nila.
Hindi na sila nagtanong pa. Imbes sabay-sabay silang tumayo at agad na sumama sa agos ng mga kalalakihan. Ako at si Luisa. Sumunod, mahigpit na kumakapit sa mga braso nila. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang init ng mga sulo na dumadampi sa hangin. Ang mga mukha ng kalalakihan, mahigpit ang panga. Punong-puno ng galit ang namumuo. Hindi na yung takot. Sa bawat hakbang mas luwalakas ang bulong at sigaw nila. Lahat nakatutok kay Lolo Polino. Pearl, parang hindi ko na kaya to. Nakakatakot. Hindi rin ako mapalagay. Pero kailangan nating malaman kung anong mangyayari. Huwag kayong bibitaw sa amin. Huwag kayong lalayo. Oo, sama-sama lang tayo. Malapit na kami sa kanyang kubo. Lalong lumakas ang ingay ng mga tao. Galit na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong yun. At nang tumigil kami sa tapat ng kubo ni Lolo Polino, sinalubong kami ng nakakapangilabot na katahimikan. Ang kubo, luma at halos guguho na anumang oras. Ang pawid, butas-butas at ang pintuan ay pabigay na. Parang walang buhay sa loob. Pero hindi yun naging hadlang. Ang mga tao ay nagsimulang magtulakan. Puwersang binuksan ang pintuan. Bumigay ang lumang kahoy. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok agad ang ilan at nagsiksikan at sinilip ang bawat sulok. Ako naman ay nanatiling nakadikit lang kay Rael. Pilit na sumisilip sa loob. Walang tao. Diyos ko. Umalis siya. O baka naman, matagal na siyang hindi nakatira rito. Mas lalong nagitngit ang mga tao sa labas. Ang sigawan, umalingaw-ngaw ng sabay-sabay na nagbuhos ng galit. Para sa kanila, malinaw na tumakas si Lolo Polino. Ang pagkawala niya ay lalo lang nagpapatunay ng kanilang hinala. Reel, kung wala siya rito, saan kaya napunta? Hindi ko alam. Pero kung totoo man ang sinasabi nila, baka may tinataguan siya. Nakakatakot. Lalo na't pangalan niyang sigaw ng dalaga. Habang nakatayo ako sa harap ng kubo, ramdam ko ang bigat ng lahat ng mga mata. Lahat ng bulong. Lahat ng hinala. Lahat nakatutok sa isang matanda. At kahit wala siya ron, parang naroon pa rin ang presensya niya. Nagkukubli sa dilim. Pagkatapos ng kaguluhan kay Lolo Polino, akala ko'y doon na matatapos ang takot ng baryo. Pero hindi pala. Ang dalagang natagpuan sa ilog, buhay nga ngunit wasak ang isip. Ilang araw lang hindi na kinain ng katawan at damdamin niya. Isang umaga, kumalat ang balitang nagpatiwakal daw ito. Parang muling sumabog ang apoy ng galit. Ang mga tao halos sabay-sabay ang sigaw. Hindi lang isa, kundi lahat ng dalagang nawala ang bumalik sa isip ng lahat. Mula noon, gabi-gabi na lang may nagroronda. May dalang sulo. Mga itak na nag-iikot sa baryo para bantayan ang mga tahanan. Kami ni Rael pinilit naming ituloy ang normal na araw. Ngunit ramdam ko ang bigat sa kanya. Gabi-gabi umuwi siyang tahimik at halos hindi makakausap. At isang gabi, dumating siyang halatang masama ang loob. Reel, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Wala. Pagod lang. Parang hindi lang pagod yan ha. May nangyari ba? Sabi nang wala. Huwag na muna tayo mag-usap. Napalunok ako. Hindi ako sanay na magsalita siya ng ganon. May tinatago siya. Pero alam kong hindi pa siya handang sabihin. Nagkulong siya sa silid na higa at iniwan akong mag-isa sa hapag. Tinatanong ang sarili kung anong dinadala niya. Kinabukasan ng gabi, dumating sina Alan at Luisa. Pitpit nila ang ilang pulutan at alak. Gusto raw nila magsama-sama para uminom kahit sandali. Para gumaan ang aming pakiramdam. Oh, inom tayo pre. Pamparelax lang at pampawala ng mga iniisip. Lahat tayo lutang na sa bigat ng mga balita. Oo nga. Puro takot at galit ang maririnig mo sa labas. Kahit isang gabi lang, lumawag ang dibdib natin. Ako na lang bahala sa pulutan nyo. Kayo na sa inuman. Hindi kasi ako umiinom eh. Sige.
Nagsimula ang inuman. Sa una, magaan ang usapan. Puro kwento sa trabaho at biro. Pero habang nauubos ang laman ng mga bote, napapansin kong nag-iiba si Rael. Ang mga mata niya, namumungay. Hindi lang sa alak kundi sa bigat ng iniisip. O Rael, bakit para mabigat pa rin ang mukha mo kahit may alak na? Isasabihin sa anak ko. Aba, seryoso ka yata. Ano yan? Mahal, kung ano man yan sabihin mo na. Kahapon pa rin ako nag-iisip sa kung ano mang bumabaghabag sa'yo. Nakausap ako ni Don sa Luciano. Ha? Kailan? Kahapon. Sa trabaho. Pinatawag niya ako. At bakit? Inalok niya ako ng bahay. Ng malaking halagang pera. Lahat ng ginhawa na pwede mong maisip. Napatigil ako. Nagtaka ako kung bakit naman siya aalokin ng ganong bagay ng Don. Pero para saan naman daw? Bakit? Dahil nakita ka niya nung gabi ng salo-salo. Simula ron nun, hindi ka na nawala sa isip niya. Teka, ibig mong sabihin... Oo, ang kapalit ng alok niya. Si Pearl. Diyos ko, ano? Bakit ako? Ayoko! Sabi niya, kung ibibigay kita sa kanya, ibibigay niya sa akin ang lahat ng yun. Bahay, lupa, pera. Wala na raw akong iisipin pang problema. At anong sinabi mo? Ano pa ba? Tinanggihan ko siya. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil natakot ako, Pearl. Si Don Salustiano ang kausap ko. Baka mamaya kung anong gawin niya sa atin. Kasi tumanggi ako sa gusto niya. Alam mo naman kung anong kayang gawin ng pera, di ba? Kaya pala ganyan ka na mula kagabi. Oo. Pinipigilan ko lang ilabas to pero ang bigat. Kanina sa trabaho, ramdam kong gusto niyang ipamuka na nasa kanya ang kapangyarihan. Nakangiti siya pero may laman ng bawat salita. Rael, Pearl, kung totoo to, delikado kayo. Hindi siya basta tao lang. Malaking tao siya. Kaya pala hindi ako mapakali nung gabing yun sa mansyon. Akala ko imahinasyon ko lang pero totoo pala. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bawat titig ni Don nung gabing yon. Malinaw na ngayon ang ibig sabihin. May laman ang mga tingin niya. Pearl, pinapangako ko sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi kita ibibigay. Kahit anong alok niya, kahit gaano kalaki. Rael, Pre, kung tinanggihan mo siya, baka kung anong gawin niya sa'yo. Tama si Alan. Ang ganong klase ng tao na mayaman, hindi madaling sumusuko. Umupo kami sa katahimikan. Ang mga bote ng alak halos mauubos na. Ngunit sa halip na gumaan, mas bumigat ang pakiramdam. Ngayon ko lang lubusang naramdaman. Mas nakakatakot ang taong may kapangyarihan at pagnanasa kesa sa mga kwento ng aswang sa baryo. At mula sa gabing yun, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Nalasing ng sobra si Rael. Halos hindi na makatayo, kaya inalalayan ko siya papasok ng bahay. Sa bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng katawan niya at amoy ng alak na bumabalot sa kanyang hininga. Pearl, huwag ka mag-alala. Di kita iiwan. Kahit anong mangyari. Rael, paihigay na kita. Matulog ka, Kota. Nahiga siya sa papat. Mabilis na nakatulog. Mabigat ang hilik. Ako naiwan sa tabi niya. Gising. Pilit pinapakalma ang dibdib. Ngunit sa labas, may ibang tunog na hindi ko mawari. Ang aso, hindi tumitigil sa kahol. Tila may naaamoy ito. Napatayo ako. Lumapit ako sa bintana at doon ko naramdaman ang kakaibang presensya. Mabigat ang hangin. Parang may nakatayo sa dilim at nakamasid sa akin. Ano yan? Sa bumungan may tumutulong likido. Una, inakala kong patak ng ulan. Pero wala namang ulap. Lumingon ako at nakita ang patak sa lupa. Kulay pula.
Dugo. Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko. At bago ko patuluyang maunawaan, may bumagsak mula sa bubungan. Isang bangkay ng babae ang bumagsak, diretso sa harap ng bahay. Ang katawan niya, duguan, suot pa ang lumang saya na punit-punit. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, wala siyang ulo. Ang leeg niya parang pinigtal ng marahas gamit ang kamay. Litaw ang ugat at butong putol. Ang mga kamay at paa, parehas nakatali pero mukhang bali-bali na. Ang katawan, nangingitim na ang balat, namamaga, at ang amoy ay nakakasulaso. Oh, Diyos ko! Mula sa bubungan gumalaw ang isang anino. Mabilis, matangkad at hindi pangkaraniwan ang hugis. Para itong hayop na nakayuko. Mahaba ang mga braso at matutulis ang mga kuko. Tumalon ito sa dilim at sa sobrang bilis para bang hindi natatamaan ang mata ng tao. Rael, gumising ka, Rael! Pearl, ha? Ano yan? Halos hindi siya makamulat. Ako, nanginginig yakap-yakap ang sarili. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay dahil narinig din nila ang malakas na kalabok. Mga kapitbahay! May aswang! Si Paulino! Siya na naman! Siya ang may gawa nito! Diyos ko, may patay! Lumalakas ang sigaw ng mga tao. Ang pangalan ni Lolo Polino ay paulit-ulit na binabanggit. Ang bangkay ng babae sa lupa ay iniwan ng aswang na parang paalala. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Totoo bang lahat ng to? Nakita ko kung paano ginulo ng nilalang ang paligid. Kung paano ito naglaho sa bilis na hindi kaya ng tao. Ngunit sa isip ng mga tao, malinaw ang hatol. Si Lolo Polino raw yun. Ang mga lalaki ay nagsama-sama bitbit ang itak at sibat. Nagsisigawan. Gusto nilang tugisin ang matanda. Ang mga babae ay nagsisigaw, umiiyak at nagdarasal. Ako na natiling nakatayo. Nanginginig sa tabi ng lasing kong asawa habang sa harap ng bahay namin nakahandusay ang dugo ang katawan ng babaeng wala ng ulo. Diyos ko! Ano ba to? Kinaumagahan hindi pa rin maalis sa isip ko ang dugo at ang bangkay na bumagsak sa harap ng bahay namin. Kinuha na rin agad yun ng mga kapulisan pagkatapos i-report ng mga tanod. Si Rael himbing pa rin sa papat. Walang kamalay-malay. Amoy alak, pawis at puro ungo lang ang sagot ng alugin ko. Kaya ako na lang lumabas para huminga. Sa labas andun sina Luisa, Aling Bebang at Aling Merced. Nakaupo sila sa bangkito. Parang naghihintay talaga sa paglabas ko. Pagkakita nila sa akin, sabay-sabay silang nagsalita. Pearl, Diyos ko, hanggang ngayon nanginginig pa ako. Hindi ako nakatulog sa takot. Anak, sabihin mo nga sa amin, ano ba talagang nakita mo bago bumagsak yung bangkay? Oo nga. Kasi lahat tayo nakitang katawan. Pero ikaw ang unang nakarinig at nakakita. Una kong napansin, may tumutulong mula sa bubong. Akala ko tubig ulan, pero nung lumapit ako, dugo pala. O tapos? Nilingon ko yung bubong. Bigla na lang may kumalabog. Para bang may mabigat na gumagalaw. Alam ko na agad na may ibang nilalang sa taas. Ay, Diyos ko. Wala talagang patawad ang mga aswang. Tapos may nakita akong anino. Malaki. Nakayuko ang tindig. Mahabang mga braso. Parang hindi tao ang hugis. Nakita mong mukha? Hindi malinaw. Ang bilis. Hindi kayang habulin ng mata ko. Tumalon siya mula sa bubungan. Tapos dun ibinagsak ang bangkay. Kaya nga sigurado ako! Si Paulino yon! Sino pa ba? Pero Bebang, hindi ba masyado namang kakaiba ang anyo? Paano mo masasabing tao yon? Dahil ba tagal ko nang hinala yun sa kanya. Lagi siyang nandyan. Palaging saksi pero hindi nasasangkot. Pero nakita din natin, hindi ba? Wala na ngang ulo yung babae. Paano nagagawa ng isang tao yun? Hindi ko alam.
Ang sigurado ko, hindi normal ang nilalang na yon. Hindi basta tao. Pero kung hindi tao, bakit si Paulino ang itinuturo ng lahat? Aswang kaya siya? Saglit kaming natahimik. Lahat kami may iniisip, ngunit walang gustong sumagot. Ang bangkay ng babae na nakahandusay kagabi sa lupa. Malinaw sa aming lahat ang itsura. Putol ang ulo, nangingitim na ang balat. Ang leeg na punit-punit, parang nilapa ng mabangis na hayop. Sa baryo tuloy pa rin ang mga sigawan. Naririnig ko pa rin ang mga lalaki na galit na nag-uusap kung paano matutugis Lolo Palino. Pero kami mga kababaihan, alam naming masalimuot ang nangyayari. Pearl, anong balak mo? Hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nauunawaan kung anong nakita ko kagabi. Bandang tanghali na nang magising si Rael. Mabigat ang ulo niya at pawis na pawis. Ang sakit ng ulo ko. Mabutit gising ka na. Parang may panaginip ako. Malabo, pero sobrang totoo ang pakiramdam. Panaginip? Ano naman yon? Hindi ko maintindihan. Para bang sobrang yaman ko. Nasa isang malaking bahay ako. Parang mansyon. May mga alila. May mga taong nakayuko. Nakatingin lang sa akin. Mansyon? Oo. May kotse pa. Ang dami kong pera. Pero malabo. Parang lahat ng nahawakan ko nagiging ginto. Tumigil siya saglit. Napahawak sa dibdib at tila sinusubukang balikan ang bawat detalye. Pero hindi ako mapakali. Kahit ang dami kong pera, ang dami kong ari-arian, may kulang. Pakiramdam ko may nawawala. Anong nawawala? Hindi ko makita ang mukha mo, Pearl. Nanlamig ako sa sinabi niya. Sa gitna ng lahat ng kayamanan na papanaginipan niya, ako ang hindi niya makita. Siguro dahil lasing ka lang kagabi. Kaya kung ano-anong lumalabas sa panaginip mo. Hindi, Pearl. Parang hindi basta panaginip. Para bang may nagpapakita sa akin ng tukso. Tuksa? Oo. Para bang sinasabi, yun ang makukuha ko kung may isusuko ako. Rael, Hindi ko naitago ang panginginig ng kamay ko. Bumalik sa isip ko ang sinabi niya nung inuman. Na inalok siya ni Don Salustiano ng bahay at pera kapalit ko. baka galing dun ng panaginip mo sa iniisip mo kagabi. Baka nga. Pero bakit ganun? Ang linaw. Parang hindi galing sa akin. Kundi may nagdidikta. Gising na pala si Rael. Pre, ayos ka lang ba? Halos di ka makagulapay kagabi. Medyo okay na. Pero grabe. Ang bigat pa rin ng pakiramdam ko. Sabi ko na nga, be. Sobra kang uminom. Pero Pearl, bakit parang ang lungkot mo yata dyan? Di ka nagsasalita. Kasi may panaginip siya. Mansyon, pera, lahat. Pero wala raw ako. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. Parang may gustong ipahiwatig. O baka naman, may nanggugulo sa isip mo, pre. Hindi ba't ang Don may sinabi sa'yo? Oo. Baka nga may kinalaman doon. Kung ganon, Rael, baka hindi lang basta panaginip. Baka paraan yun ng panganakot o pagbibigay niya ng babala. Tahimik kaming lahat. Sa labas maririnig pa rin ang kapitbahay na nag-uusap tungkol sa bangkay at aswang. Pero sa loob ng bahay, mas mabigat pa ang usapan namin. Pearl, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang labanan yun. Hindi pera ang hanap ko. Pero kung lagi nila tayong tutuksuhin sa kahinaan, paano tayo lalaban? Hindi naman ako sasama sa kanya kahit anong gawin niya. Tama si Pearl. Hindi kayo dapat matinag. Napatingin ako kay Rael. Namumugto ang mga mata niya. Hindi dahil sa alak kundi dahil sa bigat ng iniisip. At sa mga sandaling yun, alam ko nang hindi simpleng panaginip lang ang naranasan niya. Nang makalipas ang ilang sandali, nagkatinginan kami ni Luisa. Pareho kaming may tanong na gustong bitawan. Kaya ako na ang nauna. Rael, naaalala mo bang nangyari kagabi? Kagabi?
Ang huli kong tanda, nasa inuman tayo. Tapos wala na. Hindi mo ba naaalala yung mga sigaw ko? Yung gulo sa labas? Wala eh. Ang bigat nga ng ulo ko kanina pagising. Parang walang laman ng utak ko. Rael, may tumulong dugo mula sa bubungan. May bangkay na babae na ibinagsak dito sa harap ng bahay. Wala siyang ulo. Ano? Pearl, seryoso ka ba dyan? Oo. Nandun sina Luisa, Aling Bebang, Aling Merced, lahat ng kapitbahay. Narinig at nakita din nila yon. Bakit wala akong maalala? Pre, huwag ka nang umasang may maalala ka. Ako man, wala akong alam. Huli kong tanda, tumagay ko ng sunod-sunod. Tapos blanco. Kaya nga halos nagkandara pa kami ni Pearl kagabi sa pag-alali sa inyo. Kayo parehong bagsak. Hindi ko maintindihan. Paano niyo na kayang matulog sa gitna ng ganong kaguluhan? Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, ibig sabihin, nilampasan lang ako ng bangungot. Hindi bangungot yun, Rael. Totoo yun. Totoong totoo. Halata ako ang bigat ng damdamin ko habang sinasabi ko yon. Pero para kay Rael at Alan, wala silang nadampot na kahit anong alaala. Pearl, hindi namin sinasadya. Sobrang lasing lang talaga kagabi. Kaya nga, paano kung isang gabi tayo na mismong target? At wala kayong maaalala dahil lasing kayo. Pearl, hindi na maulit. Hindi na ako iinom ng ganun. Tahimik ako saglit. Pero alam kong hindi sapat ang pangakong yon para burahin ang takot. Ang alaala ng dugo sa bubungan at ang babaeng walang ulo. Yun ang mananatili sa isip ko. Sa kabila ng mga nangyayari, pumasok pa rin si Rael at Alan noon sa trabaho dahil kailangan pa rin nila yon. Hindi rin naman daw siya kinausap ni Don Salustiano tungkol sa alok sa kanya kaya akala namin wala na lang yun. Pero isang araw, nagulat na lang ako sa bigla niyang pagsulpot sa bahay namin. Kinabahan ako nang marinig ko ang katok na yon. Wala si Rael ng mga oras na yon dahil nasa trabaho siya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at bumungad ang matayog na tindig ni Don Salustiano. Magandang araw sa iyo, Iha. Pwede ba kitang makausap ng tayong dalawa lang? Don, bakit kayo nandito? Wala si Rael. Alam ko. Kaya nga, ngayon ako pumunta rito dahil wala siya. Gusto kitang makausap ng walang ibang humahadlang. Ramdam kong kumalamang sikmura ko. Ang mga mata niya, malamlam pero matalim. Pumasok siya nang hindi ko pa man naiimbitahan. Napaatras ako. Pearl, alam mo ba kung anong buhay ang naghihintay sa asawa mo kung makikinig ka sa akin? Wala na siyang kailangang paghirapan. Hindi na siya magpapakapagod sa pagbubuhat. Maaari kong bigyan siya ng lahat. Bahay, pera, lupa. Isang kumpas lang ng kamay ko, matatamo niya lahat nang hindi kayang ibigay ng pagiging simpleng kargador. Hindi perang kailangan namin, Don. Hindi rin namin hinihiling ang ganyan. At ikaw, hindi ba't nararapat ka rin sa marangyang buhay? Sa halip na maghugas ka ng pinggan at mag-alaga ng asawa, bakit hindi mo iwan ang paghihirap? Maaari kitang gawing reyna sa tabi ko. Parang may lamig na dumaloy sa katawan ko. Ang bawat salita niya, parang laso na pinapasok sa isip ko. Pero matatag akong tumingin sa kanya. Hindi ko kailangan ng ganyan. Sanay ako sa hirap. Basta't masaya ako. At hindi ko iiwan si Rael kahit anong sabihin ko. Matamis pakinggan ang katapatan. Pero isipin mo ito. Hanggang kailan tatagal ang pagmamahal kung gutom at hirap ang kasama mo? Hanggang kailan mo kayang maniwala sa pangako ng isang lalaking walang maibigay? Mahal ko si Rael. At sapat na yon. Hindi kayang sukatin ang perang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman kong nanginginig ang boses ko. Pero hindi ko ito binawi. Tumitig siya sa akin.
mas lalong nanilisik ang mga mata. Kaya mo bang tiisin kung makita mong dahan-dahang nawawasak siya? Kung makita mong kinakayo ang kamay niya sa pagbubuhat habang ikaw naman ay unti-unting kumukupas sa hirap? Hindi ba't mas mainam kung pipiliin mong sumama sa akin at pareho kayong gagandang buhay? Hindi. Kahit kailan hindi ko gagawin yon. Huwag niyo na kaming guluhin. Halos mapatayo ako ng diretsyo. Alam kong natatakot na ako pero mas nanaig ang galit. Ngunit imbes na magalit pabalik, ngumisi lang siya. Pearl? Sino yan? May nanggugulo ba sa'yo? Umawang ang pinto at sumilip si Luisa. Agad niyang nakita ang Don na nakatayo sa gitna ng sala. Nakangisi. Luisa, hindi ko alam na nandito ka rin. Napakagandang pagkakataon na makilala kitang muli. Hindi maganda ang ginagawa ninyo. Kung may kailangan kayo, kausapin ninyo si Rael, hindi si Pearl. Biglang natahimik ang paligid. Tumigil siya sa kadahan-dahang tumawa. Lumapit siya sa pinto. Huminto saglit at bumulong bago lumabas. Iyan ang pinili ninyo. Kaya magdusa kayo. Huminto siya sa tapat ng pintuan. Nakatalikod pero ramdam naming nakangisi ito. Tandaan ninyo, bawat gabi ay may kapalit. At darating ang araw, hindi si Rahel ang mawawala, kundi ikaw mismo sa harap ng mga mata niya. Nanlamig ang buo kong katawan. Si Luisa naman napakapit sa braso ko. Naiwan kaming pareho na nakatayo. Halos hindi na makahinga. Habang ang malamig na halakak niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa loob ng bahay namin. Kahit wala na siya ron. Halos hindi ako makapagsalita. Iniwan na ako ni Luisa pagkatapos niyang subukan na panatagin ang loob ko. Pero tulala pa rin ako hanggang sa nakauwi na si Rael. Pearl, ano nangyari? Sabi ni Luisa, nandito ang Don kanina. Totoo ba? Oo, Rael. Dumating siya habang wala ka. Pilit niyang sinasabi na sumama ako sa kanya para raw gumandang buhay natin. Ano? Ginawa niya yon? Pumunta siya dito nang wala ako. At ikaw, mag-isa mong hinarap. Rael, nandito naman ako noon habang kinakausap siya. Hindi ko siya iniwan. Pero totoo ang lahat. Pinipilit niyang kumbinsihin si Pearl. Namula ang mukha ni Rael. Nanginginig ang panga niya habang pinipigilan ng sarili. Ramdam ko ang bigat ng hininga niya. Parang sasabog anumang oras. Hayop siya. Wala siyang karapatang lapitan ka. Wala siyang karapatang sabihin kung anong dapat mong piliing buhay para sa ating dalawa. Tayo mismo ang pipili noon. Hindi sa Diyos. Mahal, kumalma ka na. Ang mahalaga, hindi ako sumang-ayon. Hindi ako natakot sa kanya kahit anong sabihin niya. Hindi sapat. Hanggat nandito siya, hindi tayo ligtas. Hindi ako papayag na ginagawa kang laruan sa harap ko. Pearl, hindi ko matitiis na pati ikaw idadamay niya sa kalokohan niyang to. Hinawakan niya ang mesa at napadiin ang kamao. Narinig ko ang malalakas na kalabog ng kahoy. Si Luisa, napaatras sa kaba. Rael, huwag ka muna magpadalos-dalos. Baka lalo lang kayo mapahama kung susugurin mo siya. Kung hindi ako kikilos, kailan pa? Gusto niyang ipamuka na kaya niyang sirain ang kung anong meron tayo. Pearl, alam ko ang dating ng mga tulad niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Oo. Sinabi niya na magdurusa raw tayo. At may dagdag pa siyang mas nakakatakot. Na darating ang araw, mawawala raw ako sa harap mo. Nanlaki ang mga mata ni Rael. Agad siyang lumapit sa akin. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ramdam kong nanginginig siya. Pero mas nangingibabaw ang galit. Hindi mangyayari yon. Pearl, hindi kanya pwedeng kunin sa akin. Kung kinakailangan, lalaban ako sa kanya kahit buhay ko pang kapalit. Rael, isipin mo muna ng mabuti. Alam niyo kung sinong kaharap niyo. Hindi basta tao.
Kung haharapin mo siya ng walang plano, baka lalo lang kayong malagay sa panganib. Ano pa bang hintayin ko? Bawat gabi, pinapasok niya tayo sa bangungot. Gusto niyang ipamukha na hawak niya ang buhay natin. Pero hindi. Hindi ako papayag. Napayuko ako. Halos maluha na. Natatakot ako sa mga sinasabi ng Don. Pero mas kinatatakutan ko ang galit na unti-unting sumisira kay Rael. Niyakap ko siya. Pilit na pinapakalma. Mahal, huwag ka munang kumilos ng padalos-dalos. Hindi tayo magpapatalo sa laro niya. Hindi ako sasama sa kanya kahit anong alok niya. Hindi kita iiwan, alam mo yan. Pearl, hindi ko kayang mawala ka. Kung hawak niya ang kapangyarihan, ako ang puputol nun. Pangako yun. Yumakap siya pabalik. Nanginginig pa rin ang katawan. At sa katahimikan ng gabing yun, alam kong mas titindi pa ang laban naming dalawa. Laban kay Don Salustiano. Hanggang sa lumipas na nga ang mga araw at linggo, akala ko nagiging normal na ang lahat para sa amin. Pero bigla akong may naramdamang kakaiba sa katawan ko. Nagsimula ito sa simpleng panghihina. Una, inakala kong pagod lang ako. Habang abala si Rael sa trabaho, ako na may naiwan sa bahay. Ngunit kahit kaunting gawaing bahay, pinapawisan agad ako at hinihingal. Parang laging may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Pearl, bakit parang namumutla ka? Siguro gutom lang. O baka pagod sa maghapon. Hindi, iba yan. Halata sa mukha mo. Pati ang mga kamay mo nanginginig. Ilang araw ka ng ganyan. Pinilit kong ngumiti para hindi siya mag-alala. Ngunit kahit ako mismo ramdam kong merong kakaiba. Parang unti-unting hinihigop ang lakas ko. Tuwing gabi hindi rin nawawala ang presensya. Parang may nakatayo sa labas ng bahay at nakamasid sa amin. Minsan sa bubungan. Minsan naman sa bintana. Ramdam ko kahit nakapikit ako. Isang malamig na titig na bumabaon hanggang buto. Rael, nararamdaman mo rin ba? Para kasing laging may tao sa labas natin. Oo, bawat gabi. May kung anong gumagala sa paligid. Pero hindi ko rin naman makita. Ilang gabi kaming halos hindi makatulog. Ang mga yabag, ang kaluskos, at ang may hinang halakhak palaging bumabalik. At habang lumilipas ang mga araw, lalo akong nanghihina. Hindi ko na maitaas ang mga kamay ko kung minsan. Isang gabi, dinalaw ako ng mga kapitbahay. Pearl, Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Ang payat mo bigla. Para ka natutuyot. Hindi ko alam. Parang may humihigop ng lakas ko. Baka may sakit ka. Dali na kaya natin siya sa mga gamot. Hindi lang basta sakit yan. May kumukuha ng lakas niya. Hindi mo ba nakikita? Laging mapula ang paligid ng mga mata niya. Para bang walang tulog. Ay, oo nga. At ang balat niya, parang nagiging tuyot. Halos sabay-sabay silang nagbulungan. Nakatitig sa akin na para bang isa na akong nilalang nakakaiba. Nangingilid na ang luha ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin nangyayari yon. Tigilan niyo nga yan. Gagaling siya. Huwag niyong sabihing may sumpa o kung ano man. Rael, hindi kami nananakot. Pero aminin mo, mula nang dumating ang Don dito sa inyo, nagsimula siyang magkaganyan. Hindi kaya siya ang dahilan? Oo, pre. Baka may kinalaman siya rito. Kung siya nga, paano ko siya harapin? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tuwing gabi binabantayan ko si Pearl. Pero sa bawat umaga, mas nanghihina siya. Inawakan niya ang kamay ko. Nanginginig ang labi niya. Ramdam ko ang takot niya. Pero wala siyang magawa. Kahit ako, hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Rael, siya na naman. Nandito na naman siya. Magpakita ka! Hayop ka! Huwag kang duwag! Walang sumagot. Ngunit ramdam naming pareho na may presensya sa paligid. Bawat gabing ganon, mas lalo akong lumulubog sa panghihina.
Pearl, kailangan mong sabihin sa amin kung may kakaiba pang nangyayari sa'yo. May bumubulong pa sa'yo. May kinain ka bang hindi mo alam? Wala. Wala akong ginawa. Basta't sa gabi, ramdam ko may nawawala sa akin tapos kinabukasan. Sobra na ako nanghihina. Hindi mo ba nararamdaman kung saan ang gagaling? Hindi ko alam. Pero ramdam ko may mga matang nakatingin sa akin palagi. Napayuko ako. Ang alaala ng tingin ni Don Salustiano sa mansyon ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi ko kayang sabihin ng malinaw. Ngunit alam kong maaaring siyang dahilan. Lalo pa sa mga salitang binitawan niya na magpunta siya sa bahay. Pearl, huwag kang bibigay. Hindi ka niya makukuha sa akin. Mahal, hindi ko na kayang tumayo. Hinagkan niya ang noo ko. Mahigpit niya itong niyakap. Parang pilit na nilalabanan ng hindi nakikitang kalaban. Ngunit habang ginagawa niya yun, para bang mas lalo kong hinahatak palayo. Nasa taas na naman siya. Rael, naririnig mo ba? Oo nga. May gumagalaw sa taas ng bahay niyo, Rael. Tumabi kayo. Ako ang haharap. Mabilis na lumabas sila Alan at Luisa. Pati sina Aling Bebang at Aling Mercy. Ako naiwan sa papag. Halos wala ng lakas. Sa labas, naririnig ko ang kanilang mga sigaw. Sino ka ba? Magpakita ka! Huwag kang duwag! Lumabas ka! Hindi nila nakikita, pero alam kong nandun siya. Ang halakak niya, pamilyar, nakakatindig balahibo. Ramdam ko ang bawat tawa niya ay may kasamang higop sa aking lakas. Rael, hindi ko na kaya. Pearl, huwag kang bibitaw. Naramdaman kong bigla akong bumigay. Parang pinutol ang hininga ko. Bumagsak ang katawan ko sa papag at wala ng lakas. Malamig ang paligid. Diyos ko! Ano nang nangyayari sa kanya? Rael, gisingin mo siya! Ay, sabi ko na nga ba, may humihigop sa kanya. Hindi ito normal na sakit. Naririnig ko silang lahat. Para bang lumalayo ang boses nila. Nakikita ko si Rael. Nanginginig at niyayakap ang katawan kong nangihina na. Ang mga mata niya, puno ng galit at takot. Pearl, huwag kang alis. Huwag mo kong iiwan. Pearl, Rael, anong gagawin natin? Ang lamig niya na. Hindi na siya makahinga ng maayos. Kailangan na siyang dalhin kay Kapuroy. Siya lang ang marunong sa ganito. Ramdam kong binubuhat ako ni Rael. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero habang inilalabas niya ako ng bahay, sumulyap ako sa gilid ng kalsada. Doon sa gilid ng tubuhan, nakatayo siya. Si Don Salustiano. Nakangisi. Nanilisik ang mga mata. At parang sinasabi niya na siya ang may hawak ng buhay ko. At bago tuluyang dumilim ang paningin ko, huli kong naramdaman ang luha ni Rael na bumabagsak sa pisngi ko. Sa likod ng lahat ng iyakan at sigawan, nanatili ang presensya ng Don. Nakamasid, naghihintay, at dahan-dahan akong inaangkin sa paraang hindi ko maipaliwanag. Madilim na ang langit nang buhatin ako ni Rael papunta sa kubo ni Kapuroy. Kasama namin sila Luisa. Ang bawat hakbang, ramdam ko ang pagod ni Rael. Pawis na pawis at nanginginig ang katawan habang mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Kapuroy! Tulong! Kapuroy! Anong nangyari sa kanya? Diyos ko! Anong ginawa sa dalagang yan? At bakit ganyan? Bigla na lang siyang nanghina. Halos hindi na makahinga. Parang may humihigop sa kaluluwa niya, Kapuroy. Hindi lang basta lang hina. May presensyang nagbabantay sa kanya tuwing gabi. Pinahiga nila ako sa banig. Mabilis na sinipat ni Kapuroy ang mukha ko. Hinawakan ng pulso ko at kinilatis ang kulay ng balat ko. Tumango siya ng mabigat. Alam ko na, hindi ito karaniwang sakit. Hindi rin simpleng kulam. May aswang na umiinom ng lakas niya. Si Don Salustiano. Siya ang may gawa nito, hindi ba?
Tama ka. Siya nga. Napasinghap ang lahat. Ramdam kong lumakas ang kabog ng dibdib ni Rael. Paano niya ginagawa yan? Siya ba ang aswang dito sa baryo? Hindi siya ay pinanganak na aswang. Dati siyang simpleng tao. Mahirap. Walang-wala. Noon sa baryong ito, isa lang siyang magsasaka sa tubuan. Pero labis ang pagkagahaman niya sa yaman. Nang namatay ang kanyang asawa at anak sa gutom, isinumpa niya ang langit at doon nagsimulang lumapit sa kanya ang dilim. Anong ibig yung sabihin? May alok na binigay sa kanya. Isang kasunduan. Isang matandang nilalang ang nagpakita. Nag-anyong anino. Inalok siya ng kayamanan, kapangyarihan at walang hanggang buhay. Kapalit ng dugo ng mga inosente. Tinanggap niya yon. Mula noon, hindi na siya tao. Isa na rin siyang nilalang ng dilim na kumukuha ng mga inosenteng dalaga. Kapalit ng lahat ng meron siya ngayon. Kaya pala hindi siya tumatanda. Oo, sa bawat buhay na kinukuha niya, siya'y nagiging mas bata at mas malakas. Ang yaman niyang nakikita niyo ngayon ay galing yan sa dugo at laman ng mga biktima niya. Ang bawat patak ng dugo ng kanyang pinatay, nagiging ginto, nagiging pera. Kaya pala, walang naiiwang baka sa mga dalaga. Siya pala ang kumukuha. Hindi siya basta kumakain. Ang kaluluwa ng biktima ang bumubuhay sa kanya. Kung hindi siya makakapatay ng dalaga, hihina siya. Kaya taon-taon may nawawala. Napapikit ako. Lalong bumigat ang loob ko. Ang mga panghinang nararamdaman ko. Alam kong yun mismo ang paraan niya ng pagkuha ng buhay ko. Kung ganon, paano namin siya mapapatay? Sabihin niyo sa amin. Hindi siya tinatablan ng karaniwang itak, sibat o bala. Lalo na't pinoprotektahan siya ng yaman at kasunduang hawak niya. Ngunit may isa siyang kahinaan. Ito ang buto ng isang batang babae. Isa sa mga pinatay niya noon. Sa pamamagitan nito, mapuputol ang kasunduan niya. Buto ng tao? Oo, bawat aswang takot sa buto ng biktima niya dahil ito ang alaala ng kasalanan na hindi niya matatakasan. Kung tama ang pagkakagamit ninyo, masusunog siya gamit ang mga buto at hindi na siya makakabawi. Paano namin to gagamitin? Gawin niyong kutsilyo, gawin niyong sibat, o kahit pamalo, basta't masugatan siya gamit ito. Mawawala ang lakas niya. Kung ganon, may laban pa tayo. Pero hindi basta laban yon. Huwag niyong kalimutan. Makapangyarihan siya. Hindi lang halimaw kundi mayaman at pinoprotektahan ng mga tao. Wala na akong pakialam. Hindi ko hahayaang tuluyan niyang makuha si Pearl. Napatingin siya sa akin, punong-puno ng luha at galit. Hinawakan ko ang kamay niya. Mahina, pero matatag. Mahal, kung ito lang ang paraan, huwag kang magdadalawang isip. Hindi, Pearl. Hindi kita isusuko. Kahit kailan, lalaban tayo. Kailangan niyo ng lakas ng loob. Dahil oras na makita niya kayong may hawak ng buto, hindi niya kayo tatantanan. Susubukan niyang kunin at patayin kayo agad. Kung ganon, anong dapat naming gawin? Hintayin niyo ang gabi ng kabilugan ng buwan. Doon din siya lalakas. Pero doon din siya pinakabulnerable. Lahat ng aswang, dumadapo ang kasakamihan nila sa ganong gabi. Kapag lumapit siya, saka ninyo siya sugatan gamit ang buto. Napatingin kaming lahat sa isa't isa. Ang bigat ng sinabi niya. Pero yun na lang ang pag-asa. Si Rael, tahimik na tumango at mahigpit na hinawakan ng buto. Kung ito ang tatapos sa kanya, gagawin ko. Pagka-uwi namin habang nakahiga ako sa papag, ramdam ko pa rin ang panghihina. Ngunit iba ang gabing yun. Kahit nangihina, may naibigay na pag-asa si Kapuroy.
Sa kusina, si Rael ay gising. Hawak ang sibat na kinakabitan ng buto. Sa bawat paghinga ko, ramdam kong lumalapit muli ang presensya. Rael, nandito siya. Huwag kang matakot. Nandito ako. At sa halakak na yon, alam kong magsisimula na ang huling laban. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga dalaga sa baryo. Bawat araw may bagong nawawala. Una si Teresa, sumunod si Lina, tapos si Maricel. Halos linggo-linggo may umiiyak na magulang sa kalsada. Humihingi ng tulong. Galit at takot ang nangingibabaw. At sa gitna ng lahat ng bulong-bulungan, unti-unting kami ang naging punterya. Napansin niyo ba? Nagsimula lang naman ang lahat nang dumating sina Rael at Pearl dito. Ay, oo nga. Dati tahimik lang ang baryo. Ngayon, puro bangungot na. Kung ano-ano nang nangyayari. Huwag naman kayong basta-basta manisi. Hindi kasalanan ni Rael to. Pero Alan, kung totoo ngang may sumpa silang dala, hindi ba sila lang naman ang pinupuntirya talaga ng Don? Halos hindi ako makalabas ng bahay. Ang mga mata ng mga tao puno ng akusasyon. Halos gusto akong siluin. Si Rael halos hindi na natutulog. Lagi akong binabantayan. Pearl, hayaan mo lang silang magsalita. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Pero Rael, paano kung pati sina Alan at Luisa, pati sina Aling Beba ang maniwala na rin sa kanila? Napayuko siya, hindi sumagot. At doon ko naramdaman na unti-unti nang nagbabago ang lahat. Isang hapon dumating si Alan at Luisa. Hindi sila makatingin ng diretsyo. Rael, Pearl, kailangan natin mag-usap. Hindi na kayo ng mga tao ang takot. Kailangan nating gumawa ng paraan para matapos na to. Anong ibig niyong sabihin? Ang totoo, may nagsabi kanina, kung ibibigay namin kayo kay Don, titigil na ang lahat. Oh, Ano? Ipapahamak niyo kami? Pearl, hindi mo naiintindihan. Araw-araw may nawawala. Mga kakilala, mga kamag-anak. Kung kayo lang ang kailangan para matapos ang lahat, bakit hindi? mga hayop kayo. Pinagkakatiwalaan namin kayo tapos ganyan. Rael, huwag mong gawing mahirap to para sa aming lahat. Mas mabuti na kayo magsakripisyo kaysa buong baryo. Ramdam kong nanlamig ang katawan ko. Ang mga itinuturing naming kaibigan, sila mismo ang naghatid sa amin sa kamatayan. Nang gabing yon, kabilugan ng buwan, dumating sina Aling Bebang at Aling Merced kasama ang ilang kalalakihan. May dala silang lubid at may hawak na itak. Pasensya na, Pearl. Wala kaming magagawa. Kung kayo lang ang kapalit, mas mabuti na yon kaysa lahat kami mamatay. Hindi kami papayag na meron pang susunod na kunin. Mga taksil kayo! Akala ko kaibigan ko kayo! Lumabang ka, Pearl. Huwag mong hayaang dalhin ka nila. Pilit ako lumaban pero sobrang hina ko na. Madali nila akong natalian at kahit si Rael ay pinagtulong-tulungan ng 4 na kalalakihan. Kahit nagpupamiglas, wala siyang nagawa. Mga gago kayo! Mga traidor! Rael, patawad. Pero kailangan namin gawin to. Dinala nila kami sa mansyon ng Don. Sa dilim ng gabi, tanging ilaw ng buwan na nagsilbing gabay. Tahimik ang lahat. Pero ramdam ko ang bigat ng kanilang desisyon. Ang bawat yabag, parang martilyo sa puso ko. Pearl, sana maintindihan mo. Para sa lahat to. Huwag kang magsalita na para sa lahat ng ginagawa niyo. Hindi mo lang kayang ipaglaban ang sarili mo. Pilit nila kaming kinaladkad sa daan. At dumating kami sa pintuan ng mansyon. Mula sa dilim bumungad si Don Salustiano. Puting-puti ang barong. Nakangiti. Tila matagal niya na kaming hinihintay. Nandito na pala kayo. Napakabait naman ninyo at dinala niyo mismo sa akin ang mga mahal kong bisita. Don,
Gaya ng usapan, ibigay niyo na ang kapayapaan sa baryo. Kapayapaan? Huwag kayong mag-alala. Babalik ang katahimikan pagkatapos kong makuha ang kailangan ko. Mga traidor! Huwag kayong maniwala sa kanya! Wala kayong kapayapaan na makukuha mula sa halimaw na yan! Ngunit wala ni isa mang tumingin sa amin. Pumasok silang lahat. Iniwang kami nakagapo sa gitna ng malawak na bulwagan, sa ilalim ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Pearl, Pearl. Napakatagal kong hinintay ang gabing ito. Sa kabilugan ng buwan magiging aking ka na. At ikaw, Rael, haharapin mo ang sumpa ng iyong katigasan ng ulo. Tumawa siya, malalim at umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa bawat tawa niya, ramdam kong mas lalo akong nawawala ng lakas. At doon ko napagtanto, wala na kaming kakampi. Ang baryo, ang mga kaibigan, pati ang mga pinagkakatiwalaan namin, tinalikuran na kami. Nakagapos kami ni Rael sa gitna ng bulwagan. Ang mga tao nakapalibot. Si Alan, Luisa, Aling Bebang, Aling Merced at iba pa. Sa mataas na upuan nakaupo si Don Salustiano. Nakangiti na parang lahat ng galit at takot sa baryo ay laruan lamang sa kanyang mga kamay. Mga kababaryo, narito na ang hinihintay ninyo. 2 buhay, kapalit ng kapayapaan. 2 alay para matapos ang inyong bangungot. Kung totoo ang sinasabi niya, baka ito na nga ang sagot. Pero kung mali tayo, lalong madadamay ang lahat. Nakita ko nagpupumiglas si Rael. Nanginginig ang panga. Pilit na isinisigaw ang boses sa gitna ng katahimikan. Huwag kayong magpaloko! Siya ang halimaw! Hindi kami ang may sala. Simulat sa pool, siya ang kumuha ng mga dalagang nawala! Huwag niyong pakinggan ang isang desperadong kargador! Ano bang may bibigay niya sa inyo? Kahirapan? Gutom? Wala siyang kayang ipamana, kundi pawis at dusa! Binuhos niya sa sahig ang isang sako na gintong barya. Kumislap yon sa liwanag ng buwan. Ang ilan napalapit agad, tila na hipnotismo ng ningning. Sumunod kayo sa akin. At sa lahat ng ito magiging inyo. Lupa, bahay, pagkain. Wala nang magugutom. Wala nang mawawala ang sino mang maninindigan sa tabi ko. Hindi na kailanman magdurusa. Don, totoo ba yan? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Tingnan ninyo ang aking mansyon. Ang yaman ko, walang hanggan. Lahat ng aanib sa akin mabubusog sa ginto. Mga kababaryo, huwag niyo siyang pakinggan. Ang ginto niya, dugo ng mga anak niyo ang kapalit. Hindi ba't nakikita niyo? Sa tuwing may nawawala, siya ang natutuwa. Siya ang lumalakas. Kung siya ang tatapusin, garantisadong matatapos talaga ang lahat ng nangyayari sa baryo. Umugong ang bulungan. Nagkangitian sina Alan at Luisa. Pero mabilis na sumingit si Don. Mga walang utang na loob. Ako ang nagpaunlad sa baryong ito. Kung wala ako, matagal na kayong pinabayaan ng gobyerno. Ako ang nagbigay ng trabaho sa inyong mga asawa. Ako ang nagbigay ng lupang tinatamnan at kinatitirikan ng bahay ninyo. Totoo nga. Marami siyang naitulong. Pero Alan, paano kung tama si Rael? Kung ako'y halimaw, bakit hanggang ngayon ay buhay pa kayo? Kung ako'y magnanakaw ng kaluluwa, hindi ba't mas pinipili kong mga dalaga upang hindi kayo mamatay lahat sa gutom? Napatigil ang lahat. Ang ilan na kayoko at hindi na makasagot. Kita ko sa mukha nila ang pagkalito. Galit sa pagkawala ng kanilang mga mahal. Ngunit nahihilo pa rin sa pangako ng kayamanan. Mga kababaryo, isipin nyo,
Huwag kayong matakot. Kung sama-sama tayong lalaban, kaya natin siyang tapusin. Hindi niya kayang harapin ang lahat. At anong gagawin ninyo? Kahoy laban sa akin? Sibat laban sa kapangyarihan? Isang kargador ang leader ninyo! Napakagandang biro! Umalingaw-ngaw ang tawa niya. Ang mga tao ay isa-isang napaatras. Si Alan napakuyom ng kamao. At si Luisa naman ay lumingon na parang hindi alam kung saan papaning. Don, kung sakaling ibigay namin sila, titigil na ba talaga ang lahat? Oo! Kukunin ko lamang ang dapat sa akin. Pagkatapos, wala nang mawawala. Ipinapangako ko yan sa inyong lahat! Sinungaling. Wala siyang pangakong tinutupad. Sa susunod, anak niyo na ang kukunin niya. Asawa niyo, kapatid niyo, kayo mismo. Hanggat nabubuhay siya, kailangan niyang manguha dahil kung hindi, manghihina siya. Sigurado akong hindi siya titigil. Ramdam kong nanginginig ang boses ni Rael. Hindi lang dahil sa galit kundi sa takot na baka wala siyang makuha sa mga tao. Ngunit tumindig siya ng diretsyo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Mga kababaryo, hindi ba't sawa na kayo sa takot? Hindi ba't gusto niyo na lang matapos ang lahat? Hindi sa pagsuko matatapos ang bangungot, kundi sa paglaban. Kung ngayon hindi tayo tatayo, kailan pa? Hanggang kailan kayo magbabahid ng buhay ng mga anak nyo kapalit ng ilang pirasong ginto? May ilang nagsimulang umiyak. May ilan na napatingin kay Don na may alinlangan. Ang mukha ni Don ay unti-unting nagdilim. Halata ang inis na hindi agad siya nagtagumpay. Mga hunghang! Kung hindi nyo ako susundin, sisiguraduhin kong lahat kayo'y mamamatay ng dahan-dahan. Pipiliin nyo pa ba ang salita ng isang walang-walang kargador kaysa sa kayamanan at kapangyarihan na nakikita nyo mismo sa harapan ninyo? Rael, paano kung tama siya? Paano kung wala tayo talagang laban? May laban, Alan. At nasa atin mismo. Nasa mga kamay ninyo. Kung susuko kayo ngayon, wala nang bukas para sa inyo. Pero kung tatayo kayo ngayon, lahat tayo maliligtas. Tahimik ang lahat. Ang mga tao ay hinila ng takot at tukso ng ginto. Ngunit bahagyang ginigising ng tapang ni Rael. At sa pagitan ng katahimikan, naramdaman kong humihinga ang baryo. Nag-aalangan, naguguluhan, at naghihintay ng magpapasya kung kanino susunod. At sa gabing iyon ng kabilugan ng buwan, nagsimula ang tunay na pagsubok. Kung sino ang papanigan ng tao, ang halimaw na nag-aalok ng kayamanan o ang kargador na nag-aalay ng paglaban. Tahimik ang buong bulwagan. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ilan, hawak ang dibdib. Nanginginig. Ang iba naman ay nakatitig sa gintong nakakalat sa sahig. Parang hindi nila kayang talikuran ang kinang nito. Mga kababaryo, huwag kayong pumili ng ginto kaysa dugo ng mga anak nyo. Kung hindi tayo lalaban ngayon, kailan pa? Mga hangal! Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Wala nang gutom kung ako ang susundin ninyo. Wala nang takot. Wala nang pagkawala. Isang buhay lang ang kapalit ng lahat ng yan! Rael, hindi mo naiintindihan. Pagod na kami. Araw-araw nagigising kami sa pangungot. Kung totoo ang sinasabi ng Don, baka ito na ang tanging solusyon. Oo. Paano kung mas lalo pang lumala kapag kinalaban tayo? Wala tayong laban sa kanya. Napapikit ako. Ramdam ko ang lamig ng kanilang mga salita. Kaya naman kahit nangihina ako, pinilit kong magsalita para matulungan si Rael. Kung susunod kayo sa kanya, hindi ba't ibig sabihin, tuloy-tuloy na may mawawala? Kung buhay ang kapalit ng ginto, anong klaseng katahimikan yon?
Unti-unting nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang ilan lumingon sa amin ni Rael. At parang doon nakakita ng pag-asa. Kung talagang may laban, sasama ako. Alan! Tama siya. Kung susuko tayo ngayon, wala nang bukas para sa atin. Sa unang pagkakataon, may ilang pumwesto sa tabi namin. Ngunit marami rin ang nanatili sa gilid ng Don. Hawak ang ginto. Takot na takot. Mga taksil! Lahat ng lumalaban sa akin, uubusin ko ang dugo! Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok si Kapuroy. Pitpit ang sibat na may nakabaong buto. Sa tabi niya ay isang matandang lalaking halos hindi ko na inaasahang makikita ko pa. Si Lolo Paulino. Tahimik, ngunit ang mga mata niya, matalim at ang tindig ng katawan niya ay handang lumaban. Kapuroy! Lolo Paulino! Hindi na nagsalita si Lolo Paulino. Basta't lumapit siya. Tumayo siya sa tabi ni Kapuroy at tumingin kay Don na parang matagal na niya itong kalaban. Aba! Ang matatandang siraulo! Akala niyo ba'y kaya niyo akong tapusin? Salustiano, tapos na ang panahon mo. Panahon na para magbayad ka sa lahat ng dugo at kaluluwang ninakaw mo. Ha? Kayong dalawa lang? Wala kayong laban sa akin! Hindi lang sila. Kami lahat! Tumindig si Rael. Nakaalis siya sa gapos. At sumama ang ilan sa kanya. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong matagal ng takot. Ngayon ay unti-unti nang nagiging matapang. Pero paano kung tama ang Don? Paano kung tayo ang mamatay? Kung hindi niyo siya haharapin ngayon, tiyak na kayo rin ang susunod. Hindi titigil ang halimaw hanggat hindi niya nauubos ang lahat. Subukan ninyo. Subukan niyong kalabanin ako at lulunurin ko kayo sa sarili niyong dugo. Kumidlat sa labas kasabay ng pagbagsak ng ulan. Ang liwanag ng buwan ay mas lalong nagbigay ng anino sa nakakatindig na balahibong anyo ni Don. Mga kababaryo, ito na ang huling pagkakataon. Pipiliin niyo ba ang ginto o ang kalayaan ng mga anak niyo? Hati ang lahat. May lumapit kay Rael. May lumapit din kay Don. Ang gitna ng bulwagan ay naging linya ng pagkakahati. Ang ilan nanginginig hawak ang kanilang mga ginto. Ang iba na may nakataas ang kahoy at sibat at handang lumaban. Alan, saan tayo papanig? Sa tama. Mga taksil! Kapag pinili niyo siya, isa-isa kayong mamamatay. Pero kung sa akin kayo susunod, gagawin ko kayong hari sa sariling lupa ninyo. At sa puntong yon nagsimula na ang tunay na laban. Hindi lang laban ng sibat at kuko, kundi ng puso at isip ng buong baryo. Si Kapuroy, hawak ang sibat ay tumindig sa harap. Sa tabi niya ay si Lolo Paulino, tahimik ngunit matibay. Tila isang aninong matagal nang naghintay ng gabing yun. Salustiano, hindi ka na magtatagal! At sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagsimula ang huling yugto ng aming bangungot. Ang pagpili ng bayan at ang pagdating ng mga taong may alam kung paano tatapusin ang lahat. Umalingaw-ngaw ang buong bulwagan sa lakas ng kulog at halakhak ni Don Salustiano. Ang mga tao'y hati pa rin. Ngunit sa tabi ni Rael, Kapuroy at Lolo Paulino, ramdam kong nagsisimula ng mabuo ang tapang na matagal nang nawala sa kanila. Mga ngal! Kahit lahat kayo magkaisa, hindi niyo ako kayang talunin. Ako ang mayari ng inyong mga lupa. Ako ang inyong hari! Hindi ka hari. Isa kang halimaw na matagal na nagpapakasasa sa dugo ng mga inosente. Ngayon, matatapos ng lahat. Tumindig si Rael. Sa kamay ni Kapuroy kumikislap ang sibat na may nakakabit na buto ng isa sa mga biktima. Si Lolo Paulino, tahimik ngunit nakabantay na tila handang sumalakay anumang oras. Subukan niyo! Biglang nagbago ang anyo niya.
Pumaba ang koko. Nalilisik ang mga mata at ang balat niya ay naging kulay abo. Tumalon siya. Mabilis at muntik nang tamaan si Alan. Ngunit sinalag ito ni Lolo Ponino gamit ang kahoy na makapal. Ngayon na! Kaporoy! Lumapit kayo! Sama-sama! Sumugod ang mga tao, hawak ang kahoy, itak at kahit mga bato. Hindi nila inalintana ang kanilang mga takot. Ang bawat sugat na naidulot nila, kahit maliit, ay nagpapahina sa Don. Mga traidor! Pinakain ko kayo, binigyan ng lupa, at ito ang kapalit! Hindi yaman ang buhay. Ang dugo ng mga inosente ang ginamit mo para mabuhay! Tumalon si Rael. Tumama ang sibat sa balikat ni Don. Muling sumigaw ito. Nasusunog ang laman sa tuwing dumidikit ang buto. Ngunit hindi pa siya bumagsak. Lumipad siya at sinunggaban siya ni Kaporoy at halos mapunit ang balikat ng matanda. Ngunit bago siya nakasugod muli, sumugod naman si Lolo Polino. Hinampas ang kahoy sa likod niya. Bumaliktad si Don. Napatigil sa pag-atake. Doon sabay-sabay na lumapit ang mga tao. Para sa mga taong kinuha mo! Para sa baryo! Ang bawat suntok, bawat palo ay may kasamang galit ng mga taong matagal na ang pinaghaharian niya. Habang unti-unti siyang binabalot ng dugo, si Rael ang humawak muli sa sibat at buong lakas niya itong itinarak sa dibdib niya. Hindi. Hindi kayo pwedeng magtagumpay. Ako ang buhay ng baryong ito. Mali ka sa Luciano. Kami ang buhay ng baryo! Sa huling hiyaw, nagsimulang magliyab ang katawan ni Don. Ang gintong nakakalat sa sahig ay isa-isang naging abo. Ang mansyon naman ay yumanig at ang liwanag ng buwan ay tumagos diretso sa katawan ng halimaw. Hanggang sa tuluyang mag-alab ito at gumuho sa abo. Lahat kami napayoko. Hawak ang mga sugat at halos hinihingal. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, walang presensya ng takot o walang halakhak na umaalingaw-ngaw. Bumagsak ang sibat sa lupa at ang lahat ng tao isang-isang lumapit sa amin. Si Rael, nakaluhod at nanginginig, ngunit ngumiti sa akin. Pearl, tapos na. Wala nang kukuha sa'yo. Wala nang halimaw. Niyakap ko siya kahit mahina pa rin ang katawan ko. Sa paligid, ang mga tao ay nagyayakapan. Umiiyak. Hindi makapaniwala na natapos na ang bangungot. Patawarin mo kami, Pearl. Patawarin niyo kami, Rael. Natakot kami. Pero ngayon, salamat. Dahil hindi niyo kami iniwan. Ngumiti si Rael, kahit may sugat at pagod. Hindi mahalaga kung anong nangyari noon. Ang mahalaga, sabay-sabay nating tinapos ang halimaw na matagal nang umaalipin sa atin. At sa wakas, ang baryo muling nagkaroon ng katahimikan. Wala nang boses sa dilim. Wala nang nawawalang dalaga. At ang halimaw na naghari sa amin ng matagal ay tuluyan nang naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Matapos ang lahat, lumapit sa amin ang mga tao. Isa-isa silang humingi ng tawan. Sina Aling Bebang at Aling Merced, nakayoko, umiiyak at halos hindi makatingin. Hindi ko man madaling makalimutan ang kanilang pagtataksil. Pinili kong patawarin sila. Sapagkat alam kong hindi galit kundi takot ang nagtulak sa kanila. Ang lupaing dati hawak ng Don ay muling ibinahagi sa mga tao. At doon, unti-unting bumangon ang lahat. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan naming magtulungan at hindi na umasa sa mga pangakong yaman ng iisa. Ngayon, tahimik at payapa na ang buhay namin ni Rael. Matapos ang lahat, ng ibang bansa siya at doon nagsimula sa simpleng trabaho hanggang nakapagpundar kami ng maliit na negosyo at nagkaroon kami ng masayang pamilya. Hindi na namin ininda ang hirap ng kahapon. Sa halip, tinanaw namin ito bilang lakas para mas lalo pang magsikap. May sarili na kaming tahanan, mas maayos na kinabukasan, at higit sa lahat, wala nang tao na dumidilim sa mga gabi namin. Kapag magkasama kami,
Dama kong tunay na nagbunga ang lahat ng sakripisyo. Sa huli, kapayapaan at pagmamahal ang gantimpala namin. Mula sa karanasang yon, natutunan ko ang isang bagay. Walang ginto o kayamanan ang makakapagpalit sa buhay at pagkakaisa. Ang takot ay madaling magtulak ng pagkakanulo. Ngunit ang tapang at pananalig ay isang magdadala ng tunay na kalayaan. At yon ang aral na aking babaunin na sa kabila ng dilim, laging may liwanag kapag may pusong hindi sumusuko. Muli, ako si Pearl. At dito na po nagtatapos ang kwento kong ito. Pero may gusto po sana akong itanong sa inyo na sana masagot kung sakali mang isa sa mga kwento ko ang mapipiling maibahagi rito. Kung kayo po sina Alan at Luisa, darating din po ba kayo sa puntong ipagkakanulunan nyo ang sarili nyo mga kaibigan kapalit ang inaakala nyong kapayapaan? At kung kayo naman po ang nasa posisyon ko, mapapatawad niyo po ba sila sa pagtatraidor nila? Maraming salamat po. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hi! Nandito na po ulit ang inyong DJ Rosana. Grabe, ang tagal kong hindi umere, na miss ko kayo. But anyways, hanggang ngayon nanginginig pa rin ako matapos basahin ang kwento ni Rael at Pearl. Alam niyo, minsan may mga kwento talaga na hindi lang basta nakakatakot, kundi tinatamaan din tayo sa puso at konsensya. Hindi lang to tungkol sa aswang kundi tungkol sa takot, tukso at pagkakanulo. At kung hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kapayapaan o kaligtasan. Isa sa pinakatumatak sa akin na yung eksena kung saan inalok si Rael ng kayamanan ni Don Salustiano. Pero ang kapalit ay si Pearl. Para bang simpleng alok lang sa umpisa pero alam nating lahat, ibang klaseng tukso yun. Imagine, bahay, pera, lahat ng luho na pwede mong maisip. Pero ang kapalit naman ay ang taong pinakamamahal at pinakamahalaga para sa'yo. At alam niyo ba ang mas mabigat, hindi lang tutukso, kundi yon ay isang banta. No? Kapag tumanggi ka, may kapalit na kapahamakan. Kapag pumayag ka naman, mas malalim na kapahamakan. Parang wala namang ligtas doon, no? Wala kang choice, wala kang no choice, ika nga. Pero para sa akin, mas tumatak pa kaysa alok ng Don ay yung mismong reaksyon ng mga tao sa baryo. Dahil kaya tumanggi si Rael, naging mainit ang mga mata ng mga kapitbahay at ang mga inaakala nilang kaibigan na sina Alan at Luisa. Unti-unti itong nagkaroon ng lamat at nawalan sila ng tiwala sa isa't isa. Doon mo makikita kung paano natetest yung pagkakaibigan sa gitna ng takot. Kapag ginigipit ka na, minsan kahit sino, kahit kapitbahay o kaibigan, maaaring bumigay. Kasi nga naman, buhay at katahimikan ng pamilya ang nakasalalay. Doon na papasok ang pinakamabigat na tanong. Ipagkakanulo mo ba ang mahal mong kaibigan para lang mailigtas ang sarili mong pamilya? Ayan, i-comment niyo yan sa ating comsec sa baba. Sa sagutan natin ang tanong ni Pearl na kung kayo po sina Alan at Luisa, darating din po ba kayo sa puntong ipagkakanulo niyo ang sarili niyong kaibigan kapalit ng inaakala niyong kapayapaan? At kung kayo naman po ang nasa posisyon ko, mapapatawad niyo po ba sila sa pagtatraidor nila? Ay, sobrang bigat ang tanong na yan. Ako bilang si DJ Rosana, sasagutin ko to ng tapat ha, with all honesty. Well, kung ako sina Alan at Luisa, aminin kong mahirap magpakasigurado. Madali kasing magsabi ng hindi ko ipagkakanulo ang kaibigan ko. Kapag ligtas tayo at nakaupo lang, walang pressure. Pero kung mismong pamilya ko na yung madadamay at may halimaw na nakabantay gabi-gabi, baka magbago ang isip ko. Dito na pumapasok yung mga personal sacrifices natin para sa pamilya. At alam niyo ba, ang nakakatakot na katotohanan dito, hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin kapag cornered na tayo sa takot. Ayan, madalas na nangyayari yan, lalo na sa realidad natin ngayon. Ngayon, kung ako naman yung nasa posisyon ni Pearl, mapapatawad ko ba? Ay, ang hirap din. Masakit isipin kasi na yung mga taong inaasahan mong kakampi, sila pa yung unang tatalikod sa'yo. O ayan, daming nakarelate, no? Naku, mag-iingay na naman yung comment section natin. Sige, comment nyo lang yan dyan. Pero alam ko rin na hindi madali yung pinagdadaanan nila. Kung si Alan at Luisa ay nagkamali dahil sa takot, baka sa una hindi ko sila kayang patawarin, no? Pero habang tumatagal, mararamdaman mo rin na lahat tayo, biktima lang tayo ng takot at ng isang halimaw na kagaya ni Don Salustiano.
Siguro matututo rin akong magpatawad o darating din yung time na mapapatawad ko sila. Pero again, hindi yun agad-agad. Healing is a process. So, proseso yan. It would really take time. Kasi kahit anong mangyari, mas mabigat pa rin sa dibdib ang mawalan ka ng kaibigan kesa magkaroon ka ng kaaway. Oh. So, ang pinakamalaking realization ko dito ay ang tunay na kalaban ay hindi lang ang aswang. Oo, nakakatakot ang halimaw. Yung mga iyak sa tubuhan at ang mga bangkay na bumabagsak mula sa bubungan, no? Pero, mas nakakatakot yung pagkakanulo ng mga taong inaakala mong kakampi mo. Oh. Yan, oh. Ang halimaw, alam mong kalaban yan. Pero ang kaibigan na naging traidor, mas masakit pa, mas mahirap tanggapin o mabigat tanggapin yan. Doon mo makikita na minsan yung kasinungalingan at pagtatraidor ng tao, mas mabangis pa kesa sa mga aswang. So anong aral natin, no? Para sa akin, dalawa. Una, mahalaga ang katapatan. Lahat tayo natutukso, lahat tayo natatakot. Pero sa dulo, magtatanggol sa atin ay hindi kayamanan, hindi rin kapangyarihan, kundi yung tiwala at pagkakapit-bisig. Pangalawa, huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng pag-ibig. Dahil kung hindi tumanggi si Rael, tapos na ang lahat. Pero dahil mas pinili niya si Pearl, kesa sa kayamanan, kahit gaano kahirap ang laban, nagpatuloy pa rin silang lumaban. At dagdag ko pa, ang isang eksena na hindi ko makakalimutan ay yung pagbagsak ng bangkay ng babaeng walang ulo sa harap ng bahay nila Rael at Pearl. Para siyang simbolo ng kapalaran na naghihintay sa sino mang bibigay sa kasamaan. So hindi lang to simpleng horror element, kundi paalaala na ang tukso at takot ay mayroong kabayaran. At ang tanong, handa ka bang bayaran ng presyo kung bibigay ka? Okay? At isa pang aral na gusto kong ipabatid sa kwentong ito, ang katahimikan na kinukuha mo sa maling paraan ay hindi tunay na kapayapaan. Mga ano yan, yung mga tinatawag na band-aid technique yan. Hindi talaga maghihil yan. Hindi nararapat yan. Tulad ng mga taong handang ipagkanulo si Rael at Pearl, akala nila tahimik yung buhay kapag isinuko nila yung iba, diba? Pero ang totoo, mas malaki yung binabayaran nila. Dahil ang konsensya, hindi matatahimik yan. Forever niyong dadalhin yan at mas mabigat yan dalhin kesa sa anumang gulo mula sa labas. Ay, nakakapagod. Rat-rat, ano? Kaya bago ako magpaalam mga kaaswang radio, gusto ko ring ibato sa inyo ang parehong tanong na iniwan ni Pearl. Kung kayo, sina Alan at Luisa, darating din ba kayo sa puntong ipagkakanulo niyo ang sarili niyo mga kaibigan kapalit ang inaakala niyong kapayapaan? At kung kayo naman ang nasa posisyon ni Pearl, mapapatawad niyo ba sila sa pagtatraidor nila? Ayan mga kaaswang radio, sagutin niyo yan sa comments at gusto ko mabasa mga pananaw niyo, mga opinions. Okay, at dagdag pa anong pinaka tumatak na eksena para sa inyo at anong aral lang nakuha niyo. Okay, so dito sa Aswang Radio, hindi lang tayo nakikinig ng kwentong aswang kundi binubuhay natin ang mga aral sa likod nito. At hanggang sa muli, ako po si DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo akong kagatin, unless sa labi. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig sa